Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid at dumiretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Alam naman po natin ang mga naging pahayag po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o ni Tatay Digong at kasama po si Kong Ungab at si Atty. Vic Rodriguez nung mga nakaraan mga kapatid ang patungkol po sa 2025 national budget mga kapatid. Alam na po natin marami na pong sumagot ngayon at nagpahayag na rin po ang mga iba't ibang senador ng ating bansa. Kaugnay po doon sa naging mga blanco po kung sino po yung nag-fill in the blanks doon sa 2025 national budget. Sa bicameral report mga kapatid na kino-question po ni Pangulong Rodrigo Duterte ay ngayon po mga kapatid ay mukhang nagkakaroon po ng malaking paglabag mga kapatid ang 2025 national budget mga kapatid. Ano po kaya ang pwedeng mangyari? At nagkaroon po ng article ngayon si Tio Moreno, isa po sa mga kilala na sumusuporta po sa mga Duterte mga kapatid at alam po natin na si Tio Moreno po hindi po sure pero alam po natin na ito po ay nagtatrabaho daw po. Ito daw po ay tao daw po ng OBP o hindi Vice President Sara Duterte. Ito daw po ay nagtatrabaho sa OBP. Kung may katotohanan, hindi po natin alam. Ang basahin lang po natin, maganda po kasi yung nilabas yung article sa kanyang Facebook page na pwede po bang ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos? Mga kapatid, alam po natin na ang pinapa-impeach po ng Kamara ay si Vice President Sara Duterte. Mukhang ngayon po ay nagkakaroon po ng sarswela mga kapatid. Kinukundi na po ang 2025 national budget na hanggang ngayon po ay nagkakaroon pa rin ng ingay at nagkakaroon pa rin ng iba't ibang komento sa magkakabilang panig mga kapatid. Ano po ba ang mangyayari sa 2025 budget? Matutuloy po ba ito? Magkakaroon po ba ito ng question sa Korte Suprema upang maideklarang unconstitutional po ang ginawa pong pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na 6.3 trillion pesos na pambansang budget po ng Pilipinas. Basahin po natin ang naging pahayag po ni Tio Moreno sa kanyang Facebook page. Ang ganda po nito mga kapatid. Mababasa po natin ang mga naging problema at nalabag po ni Pangulong Bongbong Marcos base po sa kanya pong pagkakapahayag mga kapatid. Ang title po nito, It's Time to Impeach President Bongbong Marcos mga kapatid. Basahin po natin, courtesy po Tio Moreno, It's time to impeach President Marcos under the Article 11, Section 2 of the 1987 Philippine Constitution. The President can be impeached for culpable violation of Constitution. Pwede daw pong ma-impeach base po sa Konstitusyon ng Pilipinas noong 1987 po. Pwede pong ma-impeach ang isang presidente sa pamamagitan, hindi lang po presidente, pati din po ang Vice President. Pwede po siyang ma-impeach culpable violation of Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. Ayan po yung mga basihan para po pwede pong ma-impeach ang isang presidente po ng Pilipinas. Ano po ang issue? Issue po yung doon po sa 2025 national budget. Ito po ang basahin po natin. Former President Rodrigo Duterte recent exposed an alarming issue with the 2025 General Appropriation Act or GAA. He pointed out the Bicameral Conference Committee BICAM report contained the fill-in-the-blanks appropriation and act an illegal as he assert. Ayun nga po yung kina-question dito ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga nakita po nila, pati ni Kong Ungab, yung mga blanco-blanco nga po na may mga nag-fill in the blanks po doon sa pamamagitan po ng amount, yung proyekto, yung amount naka-fill in the blanks. So ito po yung kina-question nila. Supporting his claim, Congressman Isidro Ungab revealed on his Facebook page the specific line item with the blanks. Kabataan Party Representative Raul Manuel in an interview confirmed that starting that the field thoroughly reviewed the report due to time. Ito po, nagkaroon din po kasi ng interview si Raul Manuel ng Kabataan Party List sa GMA at kinumpirma niya po ito, nakita din po niya ito yung base po doon sa papel na pinakita po ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni Kong Ungab, parehas po at tinindigan po ito na Raul Manuel na the same din po doon sa nakita niya mga kapatid. Pinanindigan po yan ni Raul Manuel na parehas po ang pinakita po ni Kong Ungab at ni
Raul Manuel. The same po daw yan, wala daw pong pinagkaiba. Despite the Executive Secretary Lucas Bersamin dismissing this as fake news evidence suggests otherwise. Instead of categorically deny this allegation of this defense, Bongbong Marcos can offer to claim that the former president is lying, what even the notable, the defying silence from the both of the House of Representatives of the Philippines and the Senate Philippines. Mga kapatid din sinasabi natin na nagsalita po si Lucas Bersamin at si Bongbong Marcos na si dating Pangulong Rodrigo daw po ay isang sinungaling at nagpapakalat doon ng malicious intents about po dito sa 2025 national budget, na bakit po ang tahimik po nagiging tahimik po ang Kamara at ang Senado, wala po sila nagiging pahayag, mga kapatid, sa nagiging issue po ngayon. Pero unti-unti pong nabubuksan ng issue at nagkakaroon po ng linaw ano po ba talaga ang kahihinatnan ng 2025 national budget na ito, gayong nagsalita na si Chis Escudero, nagsalita si Risa Ontiveros, nagsalita si Sherwin Gatchalian, at kung sino-sino pang senador, at nanindigan sila na wala daw pong fill in the blanks doon po sa mga pinirmahan nila, mga kapatid. So mas maganda po rito na questionin nga po sa Korte Suprema para malaman po ng taong bayan kung sino po ang lehitimo at kung sino po ang nagsasabi ng totoo. Instead, categorically denying, nabasa na natin yan. Martin Romualdez now whether to be found. Chis Escudero recently had a useless press con. Saldico resigned as appropriation chair, no comment. Young Guns, they're all guns, So tahimik yung Young Guns. Si Saldico nag-resign naman. Si Jesus Correro nag-issue na rin siya, nag-press con na rin. And si Martin Romualdez ay tahimik po base po sa mga naging pahayag po. At hindi na po yung nakikita natin ngayon, base po sa naging pahayag ni Tio Moreno sa kanyang Facebook page. So, however, when the issue involved the Vice President Inday Sara Duterte, they quick to act, holding the press conference and making public statement. Yet it took a 79 years old former president to uncover the publicity, expose the alleged corruption. Shame on his revelation have been nothing the silent for those. Ito po yung sinasabi natin, mga kapatid, yung inilabas po ni Pangulong Rodrigo Duterte ay may mga basehan siya para po pagsabihan at pagsalitaan po ni Lucas Bersamin. Siyempre hindi naman po nila aaminin yan na meron pong naging problema sa 2025 national budget. Mariin po talaga nilang itatanggihan, mariin po talaga nilang pasisinungalingan, pero nakikita po sa mga papel po na pinakita po ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang naging panayam ay talaga pong meron pong problema at pinakita din po at ipinakita din ng ibang mga senador at may nagpatunay din po katulad ni Raul Manuel na pinatunayan talaga niya sa GMA 7 na meron talagang problema doon sa papel po na kumakalat na nakuha din po ni Kong Ungab at ni Pangulong Rodrigo Duterte. The BICAM role is consolidate to the House and Senate version to the bill, but it cannot introduce the version that different from those already approved by either chamber if the BICAM reports contain the unconstitutional illegal provision invalidates and legislative process. This institution echoes the 2019 GAA controversial with 95.3 billion in anomalies was discovered in the enrolled bill at the President Duterte vetoed the questionable portion of the senator scrutinized. The report today, however, no senator have stepped up the examine the budget, thoroughly leaving taxpayer in the darkness. So, yung sinasabi natin, mga kapatid, kung matatandaan natin ngayon 2019, nagkaroon po ng insertion na 95.3 billion. Pero ito po ay binito ni Pangulong Rodrigo Duterte nung siya po ay presidente pa. Matatandaan po natin yan na ang Senate President po nito, kung magkakataon, ay si dating Senador Tito Soto, mga kapatid, at nakita po niya na meron pong isinikit na 93.3 billion na anomalya nung mga panahon na yon. At ito po ay hindi niya pinirmahan, sa halip binito niya po, So naging maayos po ang pagbusisi ni Pangulong Rodrigo Duterte noong mga panahon na yan. Nakita po natin din, ang binagsak po ng katawan ni Pangulong Rodrigo Duterte nung siya po ay umupo sa panunungkulan hanggang sa papalapit na po ng papalapit ay nakikita po natin at talagang iniingatan po nila ang pagpapasa po ng batas upang hindi po sila sumabit dito, mga kapatid. Gayunpaman, ito nga po, nakakaharap po nagkakaroon po ng problema ngayon sa budget po ng 2025 na hanggang ngayon po ay pinagdidibatihan pa.
So mas maganda po sana, no, na ma-questionin na lang po sa Korte Suprema para matigil na po ang issue at na makabalik na po sa kanilang trabaho, no. The Filipino deserve transparency and accountability. Yes, tama naman po 'yan. Kailangan po ng mga Pilipino, ng milyong Pilipino, na mahigit 100 milyong Pilipino na magkaroon po ng malinis, tapat, accountable na mga mamumuno po sa ating bansa na hinahalal natin upang pagkatiwalaan at mamuno sa ating bansa ay kailangan po ng malinis na malinis at pagpapanday at patas na pagpapasa po ng batas. Mga kapatid, hindi lang ng batas, pati din po nitong budget kung paano nila ginagasta. Ito po yung sinasabi natin, kaya nga po nila kinwestiyon, no, si Vice President Sara Duterte ay kailangan daw po magkaroon ng accountable at transparency kung paano po nila ginagamit, kung paano daw po ginamit ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential, pero hindi po nauunawaan nitong mga kongresista na ito na kung ano po ang ibig sabihin ng confidential, na kaya po ang gusto pong mangyari ni Vice President ay questionin po at ito po ay dalihin na lang po sa Korte Suprema para makasagot po sila. Yun naman po yung tama, no, na pinaninindigan at gustong ipaliwanag sa harap ng maraming Pilipino at sa Kamara de Representante kung paano po ginastos ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential funds. Kaya nga po confidential, no. So may malalabag ka pong batas kung ikaw po ay magsasalita at kikibo po sa harap ng camera, marami ka po talagang malalabag na batas. Where should BBM held accountable? So, bakit po si BBM ang may accountable dito? Either President Marcos knowingly sign a bill based on illegal bicameral report, they could constitutionally be trial on public trust. So these cards constitutionally produce his defense may be designed by the bill acknowledge relying the advanced and illegal and illustrative term. However, to avoid the accountable, there must be proof of lack of intent or gross negligence. So, yun nga yung sinasabi natin, mga kapatid, mukhang hindi po yata makakaligtas si Pangulong Bongbong Marcos dito, mga kapatid, no, dahil nga po sana, no, binusisi muna nila to, no, binusisi nila ng maayos at rinarbaho nila ng maayos, no. Kung gusto man nilang gumawa ng anomalya, sana inayos na lang nila. Tulad ngayon, nagkakawindang-windag po, ang dami pong nalalabag na batas at mukhang may mapapanagot pa po bandang huli once na ito ay questionin sa Korte Suprema. Mukhang marami pong lulutang na mga pangalan dito, no. Ayan po ang problema dyan. Kaya ang masisisi talaga dito ay si Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ang pumirma dito, no? At siya ang presidente ng Pilipinas. Mukhang sa kanya po maituturo at siya po ang madidiin. Anuhin mo pa si Martin Romualdez, wala naman yan. Ang kawawa talaga dito, si Bongbong Marcos. Mukhang siya po ang mapuputukan ng lahat ng problemang ito, mga kapatid. Mukhang si Pangulong Bongbong Marcos po talaga ang mapuputukan nito, no, dahil siya po ang pumirma. Mukhang makakaligtas ang iba, pero ang naging pahayag po ni Pangulong Rodrigo Duterte ay lahat po ng involved dito ay pwede pong kasuhan at pwede pong maipakulong. Yan po ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, no. But as the president, he has the responsibility and resource to ensure the Filipino taxpayer money is allocated properly. So yun nga, no, sana yung pera natin ay binabayad natin ng buwis, hindi lang ng mga tao sa Pilipinas, pati ang mga OFW, no. Kung ikaw ay bumibili at ikaw ay ikaw po ay nagbabayad ng tax, automatically yan, kaisa ka. Kailangan mong questionin at huwag kang manahimik sa tunay pong nangyayari sa ating bansa, no. There should be no room from errors, and especially when he access to all the tools and information needed to scrutinize such matters. So katulad nga niyan, pagkatapos pong pumutok ang isyong ito, bigla naman po nila ang DBM website po bigla pong nag-down po sila, no. So para hindi po makita dahil doon po na burilyaso, no, yung sa DBM po. Matapos pong questionin at magkaroon ng problema dito, matapos pong magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos na sinungaling po si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bigla pong na-down ang website po ng DBM na natuklasan ng mga kaalyado po ni Pangulong Rodrigo Duterte, no. By signing the bill without carefully reviewing its contents,
he either deliberately overlooks this issue na unknowingly allows to persist, making him complete and potential corruption shame. So, yun nga, sinasabi natin dito, talagang malinaw po talaga mga kapatid na ito pong 2025 budget ay pinagdiskitahan po ng mga ilang politiko na mukhang dahil alam po nila na ito pong 2025 ay election season, so mukhang pinilit po nila makapagsingit hanggang lumabas na po itong anomalya na ito. Sa kagustuhan nilang makapagnakaw na naman sa kaban ng bayan ay ito po, bumubulusok po ang baho, no? So, yan po ang problema dyan. How can this prove to proven? The only way to determine whatever the BBM knowing, acknowledge, sign the GAA, despite this illegal bicameral report, is through impeachment proceeding. Impeachment would allow for a thorough investigation report of the president action ensuring accountability and upholding the integrity of the public office. Impeach BBM now. Yan po ang galing kay Tio Morena. So, ang ganda ng paliwanag niya, no? Ang ganda ng article na ginawa niya, mga kapatid. Yung sinasabi natin dyan, So, sana, maayos ito nang hindi na bumulusok pa ang problema. Nakita natin, ang pinapa-impeach ay si Vice President Sara Duterte. Ngayon naman mukhang nababaliktad po. So nagkalat na po ito ngayon sa website at nagkalat na rin po ito ngayon at ang dami na rin nag-share at ang dami na rin nagre-repost. Sana matugunan para hindi na lumaki pa ang problema, nang hindi na umabot pa sa mga ganyan. So alam naman po natin na si BBM ay nagsasabi na wag pong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Ngunit ngayon, kung sakaling sisigaw po ang maraming Pilipino, ano kaya ang mangyayari? Ikaw po ba, pabor ka po ba? Mag-komento ka dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan, mga kapatid. Maraming salamat po.